So ngayong araw pala guys is sobrang aga naming umalis ng bahay, no? Mga around 7 AM na pala guys, pero sobrang madilim pa kasi nga winter dito. So ganito talaga dito pag winter, madilim pa kahit umaga na. Tapos pag summer is opposite naman. So today guys is pupunta kami ng downtown, no? Sa Helsinki. Sumakay kami ng bus papuntang train station, then sumakay kami ng train papuntang Helsinki. By the way, ang rason kung bakit kami pupunta ng Helsinki ay dahil pupunta kami sa Russian Consulate. Dahil kung na-remember nyo or kung napanood nyo ang aking mga previous video, nung ako ay nasa Russia pa, may expire na yung visa ko that time at naghahanap talaga kami ng paraan kung pwedeng ma-prolong or ma-renew ang aking visa doon mismo sa Russia. Madami kaming pinuntahan ng mga government office, no, para magtanong-tanong about sa visa ko until napunta kami sa may Office of Ministry of Internal Affairs, which is sila yung nag-handle ng mga migration processing, and sinabi nila na hindi pwede ma-prolong ang visa sa Russia and need kong umexit sa ibang bansa or umuwi sa Pilipinas para mag-apply ulit ng aking visa. So yan guys, after namin sumakay ng train, ay ang next na sinakyan namin ay tram naman, which is hihinto doon mismo, malapit sa consulate. By the way, baka nagtaka kayo bakit hindi kami nakasasakyan, ay yung van kasi namin ayaw umandar and need pa siyang ayusin ng asawa ko, and much better na rin na mag-public transport kami kasi dito sa downtown ay walang free na parking, no? And mostly I paid and medyo mahal talaga siya. Yan palang place na kung saan nag-stop ang tram ay terminal ng barko, yung Tallink yata na barko. Once lang kasi ako nakasakay ng barko na yun nang naiwan kami ng Eckerö na barko, kaya no choice kami kundi sumakay sa Tallink, and mahal kasi ang ticket nila kaya hindi kami sumasakay lagi sa barko na yan. We've been there. So yan guys, nasa may consulate na kami, pero maaga pa kami masyado, kaya sabi ng asawa ko maglakad-lakad na lang muna daw kami, ikot-ikot, and sobrang ganda ng mga building dito na side. Wow, it's so nice. The buildings here are so nice and color. Looking. So ito pala yung consulate na building guys, sa likod niya na part. Oh, is this apartment? Huh? Have you been here? No, I've seen it in the map. Wow. The consulate. The consulate. They don't have visa center anymore. Tinanong pala ko ng asawa ko na consulate ko yung nandoon, hindi daw visa center. Sabi ko, oo.
consulate hindi na visa center yung nag-aasikaso ng mga visa application sarado na. Eto pala yung Russian embassy guys, hindi ko napansin na magkatabi lang pala yung consulate at saka yung embassy. Wala kasi silang flag wala silang nilagay na flag. Yan pala yung tram guys, malapit lang sa consulate. Yan guys, marami ng tao sa consulate. So yun na guys, tapos na yung appointment ko para sa aking Russian visa application. Kanina, doon sa gate, since hindi naman uso ang security guard dito, unlike sa Pilipinas, So, doon sa gate, meron silang intercom na merong kamera. Tatanungin anong purpose ng pagpunta mo doon, tapos papakita mo yung passport mo, then i-verify nila kung meron kang appointment bago nila bubuksan yung gate. Tapos since yung visa, yung rason ng pagpunta ko doon, ipapasa ko lang lahat ng requirements, then i-check kung tama or meron kulang. Then if okay lahat is doon na mismo magbabayad either by phone or by card. Hindi kasi sila tumatanggap ng cash The same sa Pilipinas, hindi sila tumatanggap ng cash, pero doon sa Pinas, kailangan ikaw mismo magpunta sa land bank para i-deposit yung payment mo para sa visa. The same lang talaga yung process dito sa Finland at saka sa Pilipinas. So after nun, ikikip nila yung passport ko ng 2 weeks kasi doon ididikit ang visa ko Then babalikan ko lang siya after 2 weeks since yung visa na in-apply ko ay still the same, yung family related na visa which is valid for 1 year. So yun na guys, uuwi na kami and babalikan na lang namin after 2 weeks. Bye.